Habang abala si Sakura sa pagpapanatiling buhay kay Naruto, naalala ni Tsunade yung nakaraang Chunin exams kung saan binigyan ni Naruto ng pag-asa ang lahat. Nag-set si Tsunade ng meeting kay Gaara para pagplanuhan ang bagong exams. Medyo duda sina Konkuro at Temari sa balak ni Tsunade kaya sinabi niya na ang motibo niya ay painin palabas ang Akatsuki. Nag-suggest si Gaara na gawin ang exam sa Senogakure para mahatak palabas ang Akatsuki at ma-expose yung mga nagbabalak ng kudeta laban sa kanya. Napagdesisyonan na ang first phase ay sa Konohagakure at ang second phase ay sa Senogakure. Pinadala ni Tsunade ang mga anbo para ihatid ang mga invitation sa ibang nayon bilang pain. Sa Kamogakure, sobrang galit si A sa invitation ni Tsunade at gusto niya itong itago kay B, pero alam na rin ito ni B dahil kay Daro. Samantala, sa Kurigakure at Iwagakure naman, tinanggihan ni Mei ang imbitasyon matapos kumonsulta sa Elder, at si Onoki ay tumanggi rin, hinala niya na baka naghahanda ng gyera ang Hokage. Kaya lahat ng invitation ni Tsunade ay na-decline. Sa ibang lugar naman, si Kakashi ay papunta sa Amegakure para makipagkita ng harapan kay Hanzo. Pagdating sa Amegakure, ipinakita ni Kakashi ang identity niya at sinabi na gusto niyang makausap si Hanzo. Pagpasok niya sa fortress ni Hanzo, ibinigay niya yung mensahe mula sa Suna at Konoha. Hindi niya alam, patay na pala si Hanzo at si Conan lang ang nakadisguise. Sinabi ni Conan kay Pain ang tungkol sa Chunin exams na co-hosted ng dalawang nayon. Pinag-utos ni Pain na magpadala ng ilang genin teams para sumali. Nakatanggap si Tsunade ng sagot mula sa Amegakure na sasali sila sa exams. Pero hinala niya na baka may tinatagong agenda kaya inutusan niya si Shizune na bantayan ng todo yung mga Ame genin. Sa Tekigakure naman, nagmeeting si Shibuki at Fu tungkol sa imbitasyon ng Chunin exams mula Konoha at Suna. Pumayag din siya na sumali si Fu pero nag-warning siya na mag-ingat. Sa Senogakure, kinausap ni Gaara si Konkuro at sinabi niya na balak niyang bantayan mismo yung exams at gusto rin niyang makipag-ayos sa mga rebelde laban sa kanya na ikinainis ni Konkuro. Balik sa Konoha, sinabi ni Tsunade sa mga jonin ang tungkol sa paparating na Chunin exams at humingi ng mga rekomendasyon para sa mga geni nila. Nire-rekomenda ni Asuma ang team niya pero walang Shikamaru. Inimbitahan ni Ino si Sakura para makumpleto yung 3-man squad nila pero tumanggi si Sakura kasi natakot siyang maging pabigat kay Ino at Choji. Pero naisip ni Sakura yung kaya niya gawin at pumayag na rin sumali habang si Naruto naman ay umuusad sa training niya. Samantala, dumating na lahat ng genin mula sa iba't ibang nayon sa Konoha, hudyat ng simula ng Chunin exams. Lahat ng bagong dating na genin ay pumila para sa unang bahagi ng exams. Si Konohamaru, na-disappoint kasi hindi sasali si Naruto sa Chunin exams at natatakot siyang baka di na siya maging Chunin ever, kaya nag-disguise siya bilang Naruto para makasali pero nabuking siya at kinomfort siya ni Neji. Lahat ng sisiling genin ay hinati sa tatlong magkakahiwalay na kwarto para kumuha ng exam na ginawa ni Shikamaru. Ipinagsasama yung scores ng tatlong miyembro para maging total score ng team. Kung may score na lumampas ng 100 o mababa sa average ng lahat ng teams, bagsak sila. Ganito ang nakasulat sa test, pumili at sagutin ang isa sa tatlong tanong na ito. Para sa 30 points, habang nagpoprotekta ng VIP, saang posisyon sa formation dapat ilagay ang taong pinoprotektahan? Piliin mula sa mga sumusunod, A. Harap, B. Gitna, C. Likuran. Para sa 40 points, kung kalaban ay may fire at lightning nature, alin sa mga sumusunod na ninjutsu attribute ang may best na epekto? A. Wind style. B. Earth style. C. Water style. Para sa 50 points, sa lokal na labanan, ipaliwanag ang advantages at disadvantages ng pag-atake mula sa mataas na lugar. Yung mga genin sa bawat kwarto ay nagtangka na aidados ang plano ni Shikamaru. Si Sakura at Neji ay napag-isip na kailangan na magkapareho o magtugma yung score ng lahat ng miyembro ng team para pumasa. Kaya si Neji naglakad-lakad sa kwarto para maka-attract ng atensyon ng iba. Nagtaka yung mga genin sa ginagawa ni Neji, pero sabi niya nagpapadala siya ng vibration sa mga pader ng classroom para sabihan yung mga katim kung anong tanong ang sasagutin. Si Sojin, na ayaw na lahat pumasa, pinukpok yung pader ng 5 beses. Sabi ni Neji, wala namang epekto kahit ilang beses pa yan. Sinubukan ni Sojin manggulo at mag-aya ng away pero pumasok si Shikamaru at pinaalalahanan silang may time limit. Nang matapos na yung mga genin sa pagsusulat ng sagot, sinabi ni Shikamaru na may second part pa. Para sa second part, kailangan nilang isulat sa likod ng papel kung sino ang pipiliin nilang Pain o Decoy kung masasorpresa at masisilo ang buong team, at may 3 minutes lang sila para dito. Samantala, sinabi ni Konkuro kay Tsunade na sila na bahala sa mga Senogakure genin sa second phase, kaya medyo naging suspicious si Hokage.
Sina Homiura at Kaharu na dumating muna bago si Konkuro ay nagbigay ng warning mula kay Danzo na mag-ingat sa mga Amegakure Genin. Nang matapos na ang first phase ng Chunin exams, sinabi sa mga pumasa na maglakbay papuntang Suna para sa next phase. Sina Sojan at team niya ay natanggal dahil pinili nila si Mijen bilang decoy. Ipinakita ni Neji kay Sojan na walang dapat ay sacrifice na kasama at wala naman talagang dapat isulat na sagot. Si Temari bilang proctor ay nagpaliwanag tungkol sa second phase kung saan pwedeng maglaban-laban ng mga teams. Yung mga pumasa sa first stage ay nagunahan na papunta sa Senogakure na aabutin ng at least 3 araw. Sa gabi sa Senogakure, may isang nakamask na tao na pumasok ng patago sa opisina ng case cage. Hinarang siya ni Konkuro at tinanong kung sino siya. Sabi ng nakamask na attacker, isa daw siya sa mga extremist na gusto ng pagbabago sa Land of Wind. Tumakas yung assassin at hinabol siya ni Konkuro. Akala nila na corner na siya pero nagtangka siya ng suicide attack. Buti na lang dumating si Temari sakto sa oras para iligtas si Konkuro. Kinabukasan, sinabi ni na Konkuro at Temari kay Gaara na lalong nagiging agresibo yung mga rebelde laban sa kanya. Pero ayaw magpadaig ni Case Cage sa pressure. Samantala, yung main teams ng Konoha 11 ay ligtas na nakarating sa Demon Desert checkpoint para makasiguradong qualified sila. Yung mga huli dumating ay na-eliminate at pinauwi na sa kani-kanilang nayon. Sa oras ng kainan, nagkagulo kasi naruin ng Konoha Shinobi yung pagkain kaya nag-away-away yung mga genin. Dumating si Fu na parang gusto makipagkaibigan pero umalis yung ibang genin sa cafeteria kaya napasama ang loob niya. Balik sa Konoha, nag-report si Kakashi kay Tsunade tungkol sa palpak niyang pag-infiltrate sa Amegakure dahil hindi niya na-meet si Hanzo ng personal kaya duda siya sa sitwasyon dun. Samantala, palihim na lumabas si Choji para pumunta sa building ng mga Jonin para makakain. Sinundan siya ni Sakura at Ino pero inatake silang lahat ng Giant Scorpion. Buti na lang dumating si Fu para iligtas sila. Pagdating sa eksena, napansin ni Gaara yung pagkakahawig ni Fu kay Naruto dahil sa kakaibang charisma niya. Kinabukasan, nagsimula na ang second phase ng exams. Tulad ng dati, kalahati ng teams ay binigyan ng Scroll of Earth at yung kalahati naman ng Scroll of Heaven, ibig sabihin kailangan nilang kunin yung kaparehong scroll para pumasa sa exam. Bago pumasok sa Demon Desert, nangako si Shira na susuklian niya ang tiwala ni Gaara at sisiguraduhin na lahat ng Sune teams ay papasa. Samantala, nagplano naman ng Team Guy ng strategy para labanan ang mga kalaban nila. Pagbigay ng signal, nagsimulang pumasok ang mga genin sa disyerto. Kina-question ni Asuma at Kurenai kung bakit bawal silang sumama sa disyerto ng Senogakure. Nakatanggap naman si Guy ng mensahe mula kay Tsunade na bantayan si Case Cage dahil may info na gumagalaw na ang mga assassin niya. Sa loob ng disyerto, nagtataka si Neji kasi hindi niya ma-detect yung ibang teams. Napagtanto niya na naka-genjutsu pala sila. Nang makawala siya, na-detect niya ang isang Sune team at nakipaglaban sa kanila. Pero dumating ang Team Shira para bumili ng oras para makatakas yung Team Goji. Walang chance magpahinga, si Sen ay nag-cast uli ng genjutsu para matrap ulit ang Team Guy at na-turnover ang plano ni Neji. Samantala, nagkita ang Team Shira at dalawang iba pang Sune teams at inutusan sila na kunin ang scroll mula sa ibang teams. Pero sa huli, natraidor sila Shira at ang team niya at na-corner sila. Dumating naman ang Team Guy para iligtas sila. Tinanong nila Guy ang motibo ng Team Shira. Ibinunyag ni Sen na si Shira ay bago palang naging shinobi. Nagulat ang Team Guy kung bakit ngayon lang siya naging ninja gayong ang galing niya. Na-realize ni Lee na pareho sila ni Shira, pareho silang walang talent sa ninjutsu at genjutsu kaya relate na relate siya. Ibinunyag ni Lee na nung nagpalitan sila ng suntok ni Shira, naramdaman niyang pareho silang walang talent sa ninjutsu at genjutsu. Sabi ni Sen kay Lee at sa iba na hindi pinayagan si Shira makapasok sa academy nung bata siya dahil dito, kasi sabi ng matatanda hindi siya bagay maging shinobi. Pero kahit ganun, nag-training si Shira ng todo mag-isa hanggang napansin siya ni Sen at Yom. Isang beses habang nagte-training, aksidenteng nabasag ni Shira yung malaking bato na nagpipigil ng pagguho ng buhangin. Napansin nito ni Gaara na bagong case cage noon at pinuntahan si Shira. Humingi ng sorry si Shira at inamin na hindi siya marunong ng ninjutsu at genjutsu. Tines ni Gaara yung lakas niya gamit ang sand attack. Nang ma-impress si Gaara sa ipinakita ni Shira, sinabi niya na mula ngayon shinobi na siya at binura yung patakaran na ginawa ng tatay niya. Pagkarinig ng kwento ni Shira, punong-puno ng inis si Lee para sa mga taong nanlait kay Shira. Tumakbo siya para habulin sila. Habang tumatakbo, naalala ni Lee yung sarili niyang masakit na childhood. Pagharap niya kina Goji at mga kasama, pinasorry niya sila kay Shira dahil sa masasakit nilang salita.
Pero tumanggi sila at natrap na naman si Lee sa Genjutsu. Dumating sina Neji at Tenten para sagipin siya. Sinubukan ni Lee tapusin yung sinimulan niya. Pero pumihil si Shira at sinabi na kasalanan niya rin kasi hindi siya sapat nag-training. Hindi lang yon, inabot pa ni Shira yung scroll niya sa Team Goji bilang pagsuko pero tumanggi sila at sila pa yung nag-abot ng scroll kay Shira. Pag-alis ng Team Goji, humiling si Lee ng laban kay Shira at pumayag naman ito. Pumayag si Shira sa alok ni Lee na mag one-on-one na laban. Nagsimula silang magbakbakan at habang nagpapalitan ng matitinding atake, pareho silang mukhang pantay ang lakas. Pinapanood sila ni Neji at napansin niya na mas made damage si Lee kasi mas superior ang katawan ni Shira. Nang mapansin ni Lee na dehado siya, sinubukan niyang buksan ang 8 gates pero hindi niya magawa kasi na-block ni Shira ang mga tenketsu niya kaya natigil ang chakra flow niya. Lumipat si Shira sa tahimik na pag-atake kaya lalo siyang na-pressure. Pero naalala ni Lee yung training niya kay Guy kaya na-predict at na-counter niya ang mga galaw ni Shira. Sa huli, pinalaya ni Shira ang tenketsu ni Lee kaya nabuksan niya ulit ang 8 gates. Si Shira naman ay gumamit ng 7 Heavens Breathing Method, sarili niyang imbento na parang katapat ng 8 gates. Pinalakas nito yung paghinga niya at yung atake niya sa mas mataas na level. Magkasing lakas ulit sila pero unti-unti nakuha ni Lee ang upper hand matapos buksan ng 5th Gate of Limit. Sa huli, si Lee ang nanalo sa laban nila. Samantala, sa ibang lugar, sinabihan si Gaara ng mga tao niya na sina Kegan at Yoro ay mga Jonin pala na nakadisguise. Inutusan ni Gaara na huwag ipaalam ito sa iba at nagsimulang manmanan ang Team Fu gamit ang third eye niya. Pero nagulat siya kasi mabilis nakita ni Fu yung sand eye niya kaya napilitan siyang eye cancel yung technique. Doon na-realize ni Gaara ang totoo tungkol kay Fu. Habang tahimik na naghihintay sina Kazami at ang team niya ng mga kalaban, nagkataon na nakasalubong nila ang Team Kurenai na hawak pala yung scroll na hinahanap nila. Nagharap ang dalawang team at nagsimula ang laban. Pero trap lang pala lahat yun, plano ng Team Kazami para malaman kung sino sa tatlo ang may hawak ng scroll. Nang mabuking na si Kiba ang may hawak ng Earth Scroll, sabay-sabay umatake ang Team Kazami para makuha ito. Gumamit si Burami ng kakaiba niyang jutsu na Smell Sphere, na nagpamanhid sa kalaban. Kahit ganon, lumaban pa rin ang Team Kurenai gamit lang ang purong willpower na ikinainis ni Burami. Nagsummon naman si Moyami ng dambuhalang Talpacon, si Moguren Mara, at doon sila sumakay ng team niya para tumakas. Buti na lang, nakakabit si Shino ng Kakaicho sa hayop kaya nasundan nila. Pero naloko ulit ang Team Kurenai, nahulog sila sa quicksand trap. Akala mo game over na, pero sa last second effort ni Akamaru, nailigtas sila. Dahil wala na sa paningin ni Hinata ang kalaban. Ginamit ni Kiba ulit ang ilong niya para ituloy ang paghahabol sa Team Kazami. Habang papunta sa main building, naramdaman ni Burami sina Kiba at Team Kurenai. Nang malaman nilang hinahabol sila, binura ni Burami ang amoy nila pati ng teammates niya. Naging walang silbi tuloy yung pang-amoy ni Kiba at Akamaru. Kaya umasa si Shino sa mga insekto niya para sundan ng Team Kazami. Nakita ng mga insekto yung tatlong taga-Kusage Care pero nalaman nila na mirage lang pala yun. Nagplano ang Team Kurenai kung paano nila mahahanap ang Team Kazami. Na-inspire si Kiba sa never give up attitude ni Naruto kaya nangako siya na mahahanap nila yung Team Kazami at makukuha ang scrolls. Matapos ipakita ang determination nila, tumuloy ang Team Kurenai papunta sa tower sa gitna ng disyerto. Pero inambush sila ng Team Kazami at naglaban na naman sila. Kahit dehado ang Team Kurenai at mas malakas yung mga kalaban, nakaisip si Shino ng perfect na plano, kunwari pinatay sila gamit ang mga insekto niya. Nang magtagumpay yung plano nila, hinarap nila ulit ang kalaban at ipinakita yung team strategy nila. Sa pamamagitan ng solid teamwork, nakuha ng Team Kurenai ang hard-earned na panalo laban sa Team Kazami at nakuha nila ang parehong scrolls. Hinarap ng Team Agesai ang Team Komugi na gustong makipaglaban para sa scroll. Pero ayaw ng gulo ng Team Agesai sa mga sa tingin nila'y noob, kaya tumakas na lang sila. Kinagabihan, naalala ni Agesai yung utos ni Conan sa kanila, sumali sila sa Chunin exams para kung may chance, hulihin yung Jinchuriki o makakuha ng info tungkol sa mga malalakas na shinobi mula sa ibang nayon. Samantala, nagluluto ng hapunan ng Team Guy. Habang pinupuri ni Lee si Tenten dahil ang galing niya sa pagsil ng gamit. Napalabas niya na parang yun lang ang kaya ni Tenten. Nainis si ate girl at nag-walk out. Habang mag-isa, naalala ni Tenten yung training nila dati kay Guy Sensei. Pinuri rin siya noon, pero ganun pa rin, parang support lang siya palagi. Gusto sana ni Tenten na meron din siyang sariling nakakawaw na teknik. Kinabukasan, nagtagpo ang Amegacare at Konohagacare team sa Desert Ruins. Nagkaroon ng konting clash, pero tumakas ulit ang Team Agesai. Pero dahil sa Byakugan ni Neji, nasundan sila kaya napilitang ituloy ang bakbakan.
Sa gitna ng laban, natrap sina Tenten at Ajesai sa ilalim ng mga guho. Nagpos muna ang gulo at naghiwa-hiwalay ang bawat team para hanapin ang nawawala nilang kakampi. Nagising si Tenten at nakita niya na pareho silang natrap ni Ajesai sa ilalim ng lupa. Lumapit siya para bigyan ng tubig ang tila walang malay na Ajesai, di niya alam, may plano pala itong umatake habang off guard siya. Pagkahulog sa ilalim ng ruins, napilitan sina Tenten at Ajesai na mag-cooperate para makalabas. Sa labas naman ng guho, nagpa siya sina Neji, Lee, Fuyo, at Soiren na magsanib puwersa para hanapin yung mga nawawala nilang kasama. Nahanap ni na Ajesai at Tenten ang isang daanan palabas pero hinarang sila ng isang giant ant at dinala sila papunta sa pugad nito na may exit nga pero nawala yung chill, hinabol sila ng buong ant army. Sa labas ng ruins, sinalubong ni na Team Ajesai at Team Guy ang tambak na langgam para iligtas yung mga kasama nila at sabay-sabay sinubukang give-in yung sira-sirang pader na nagbablock ng daanan. Sa kabila ng pader, sinubukang isil ni Ajesai yung malaking bahagi ng wall pero kinyo lang yung effort niya. Nakiusap siya kay Tenten na tulungan siyang sirain yun. Na-motivate si Tenten sa sinabi ni Ajesai kaya bigla siyang nag-summon ng sobrang daming tubig at winasak yung pader. Pag-ahon nila sa surface at muling pagkikita ng kanya-kanyang teammates, nagkasundo ang Team Guy at Team Ajesai na wag na mag-away at nangakong magkikita ulit sila sa third exam.